Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, si Ma'am Christine Hermosa ba o si Ma'am Catherine o si Ma'am Marian o si Ma'am Andrea Brillantes? Yan ang tanong ng isang Kathleen or Catherine admin dito mga kasembreros, no? Sino sa kanilang apat ang may pinakamagandang mukha? Pumili ng dalawang pinakamaganda para sa'yo. Paramihan ng fans, no? Pero ito syempre yung category at saka sa edad, no, sina Ma'am Christine Hermosa, si Ma'am Marian Rivera ay nasa 40s na sila, no. And dito ko nalaman na isang taon lang pala yung agwat nila, no. Si Ma'am Marian Rivera is 40 years old, no, 1984. Tapos si Ma'am Christine Hermosa naman ay 1983. No, mas marami lang naging anak ito si Ma'am Christine kasi medyo maaga siya nag-asawa na si Sir Oyoboy Soto. So 6 yung kanyang anak, tapos si Ma'am Maria naman ay 2 of course, no. Pero sana masundan pa mga kasembreros. Pero medyo delikado kapag nasa 40. So sino sa inyo may pinakamagandang mukha? So lahat naman sila magaganda mga kasembreros, no. Si Ma'am Marian ay napakaganda rin. Si Ma'am Christine Hermosa ay isa ito sa pinaka-classic pero hindi pa rin nagpapahuli, no, sa kagandahan kasi very natural din yung beauty ni Ma'am Christine Hermosa. So talagang siya, no, talagang Pinay na Pinay, although maputi siya mga kasembreros, but she's very natural and hinahangaan siya talaga ng maraming. Kahit yung mga nakita ko minsan pag may mga random surveys ay nananalo din ito si Ma'am Christine Hermosa na pinipili siya na isa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz mga kasembreros. Si Ma'am Andrea, of course, no, medyo bata pa ito sila. Si Ma'am Catherine, iba rin ang beauty syempre ni Ma'am Catherine, no, ni phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. Si Ma'am Marian, of course, no, talagang pang international din ang beauty. So lahat sila mga kasembreros maganda, pero para sa inyo pumili lamang kayo ng isa. So talagang pinwersa, no. Pero kidding aside mga kasembreros, no, update na tayo. Si Sir Alden, no, nag-post siya ng kanyang isang litrato dito. Nasa London pa rin ito na picture mga kasembreros. Nakaupo siya tapos parang tinitingnan niya itong estatwa. So naka-glasses siya tapos naka-black na outfit mga kasembreros na t-shirt, black na pantalon at saka puti na sapatos, which is his favorite color of shoes mga kasembreros. At yung bag na ito ay parang hindi ito Bottega bag mga kasembreros. So tinitingnan ito parang outer or seal mga kasembreros, or isang daga itong estatwa mga kasembreros. So ang kulit lang ng inyong box office king. Nagpapasalamat ako kasi mahilig siya mag-picture, no? So madami tayo na isi-share dito mga kasembreros. Maraming salamat Pops Alden. Pagpalain ka palalo. And speaking, no, ito ay may panalangin siya, of course. Ang kanyang prayer for today mga kasembreros ay talagang deeply rooted, no, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, of course mga kasembreros. Sabi niya, "Dear God, I know I won't always get everything right, and I ask for your help to walk in humility. Give me the strength to admit when I mess up, to learn from my mistakes, and to grow in wisdom. Help me to respond with grace when corrected and extend that same grace to others. Keep my heart soft and teachable, always open to your guidance. May my failures never discourage me, but instead draw me closer to you, trusting in your mercy and transformation. In Jesus' name, Amen and Amen." So amen na amen Pops Alden. So ang kanyang verse, of course, meron din siyang shinare mga kasembreros. Mark 11 verse 24, sabi niya, "Therefore I tell you," Jesus Christ speaking, "whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours." So amen and amen Pops Alden. So prayer talaga powerfully works mga kasembreros. And then ito yung Tatler Asia mga kasembreros, no, finiture yung 4 sa mga Gen T leaders of tomorrow ng 2025. So isa na rito si Pops Alden mga kasembreros na parang best fastest sold yung kanyang cover mga kasembreros sa magazine, no.
may dito na si Sir Atom Araulio lang kilala ko dito, si sino nga itong isa, Murillo, Celine, no? Celine Murillo, no? TikToker nito siya, mga kasambreros. Tapos yung isa dito ay yung dalawa dito hindi ko kilala, pero yun nga, no? Talagang congrats kay Sir Alden, mga kasambreros. So talagang impactful, at saka yung kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa mga future leaders or future generation, mga kasambreros in general. So Sir Atom Araulio, nag-speak din siya recently sa University of the Philippines, Cebu. So napanood ko yung isang video niya sa TikTok, mga kasambreros, na nagbigay siya ng inspirational speech or motivational speech sa mga nagsipagtapos sa University of Cebu, mga kasambreros. And then ito, nagbigay ng teaser ulit, no? Yung randomrepublica.com sa GMA Gala, mga kasambreros, at 2025. So sa August 2 na po ito, mga kasambreros. So ilang linggo na lang, mga kasambreros, and yung na-feature niya dito ay yung mga tao dito, yung mga sangres, no, ng Encantadia, mga kasambreros, lalong-lalo na si Ma'am Bianca Umali. Napansin ko dito si Ma'am Bianca Umali, although hindi ako nanonood dito, no, kaso na-scroll ko minsan sa social media, mga kasambreros, sa yung si Ma'am Bianca Umali at saka si Sir Kelvin Miranda ba yun? Para magkapatid sila kasi pareho silang bilog yung mata at saka matangos ng ilong. So parang may similarity yung kanilang mukha, pero hindi sila magkapatid, mga kasambreros. So yun po, no? Ako kasi malaki lang yung mata ko, eh. Ay singit talaga yun, no? And then ito, issue ito, mga kasambreros, kasi may isang fan, hindi naman ito yata fan, si Ma'am Nida Sumawang. Sabi niya si Alden di makabakasyon na di sponsor. Kaya siya, sabi niya, kaya siya na scam, naghahangad pa ng bilyones kasi mapera na siya. So hindi ko alam kung anong point niya dito, pero na-call out ito ng isang fan, ng isang cat din admin, na parang sabi niya, dito parang nagpapa-sponsor pa, yon sabi niya, or nag-i-sponsor. So yung point niya dito, pwedeng yung point niya dito dalawa, eh. Pwedeng si Alden di makabakasyon na di sponsor, tapos kaya siya na-scam, naghahangad pa ng marami. Medyo malabo siya, pero yung point dito parang hindi maganda, mga kasambreros, na sabi nga, hello, ang yaman-yaman ni Sir Alden para magpa-sponsor para pa sa kanyang bakasyon. So baka siya ang nag-i-sponsor, no? Kasi ang point number 2 ni Ma'am Nida dito, sabi niya is naghahangad pa ng bilyones kasi mapera na siya. So parang tawag dito, parang hindi nagtutugma yung kanyang sasabi na naghahangad pa ng bilyones kasi mapera na siya, pero tapos nag-i-sponsor, so parang hindi rin siya gaanong malinaw, mga kasambreros. Pero hayaan na natin siya, no? God bless you po, Ma'am Nida. And then ito, yung Hungry Pita, no, na parang labas sila ng ng parang tamang point of view sa pagiging partner or elite partner, mga kasambreros, ng isang franchise. Sabi dito, mali itong iniisip nila na I need food business experience. It's just like buying a franchise. So ang tama na point of view ay dapat ganito. It's more passive. You have a trusted partner who does all the work for you. So kasi hindi mo kailangan magkaroon ng parang experience sa food business para magkaroon ng franchise or kumuha ng franchise, mga kasambreros, or bumili ng franchise. So yung partner mo mismo na experienced, although advantage, no, kapag meron ka talagang background sa food business para kumuha ka ng franchise ng Pita or The Hungry Pita, kaysa sa wala kang experience talaga. So although it's an advantage, pero nga, no, pwedeng wala kang food experience, mga kasos, kahit para kumuha ng franchise ng The Hungry Pita, mga customers, it's totally fine. Alright, so yun lang actually. So ito, share ko lang din ito, mga kasambreros, no? Yung naka-gray si Ma'am Catherine, tapos naka-pendant, mga kasos, naka parang tuxedo na pambabae siya, mga kasambreros, Americana. Pero alam ko part pa ito na, no, kakashare lang ng admin kanina.
So part pa ito ng kanyang A Very Good Girl na shoot mga kasembreros, or pelikula mga kasembreros. So shinare ko lang yung fierce look ni phenomenal box office queen mga kasembreros. Alright, so naman po in the meantime sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today is July 10, 2025. At ngayon po ay Webes po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang the best po nito mga kasembreros. Ang title, Pamilyang Makadiyos. Psalm 145 verse 4. Families of this time will praise your works to the families to come. They will tell about your powerful acts. Napakaganda po nito mga kasembreros. Panalangin ko rin po ito sa bawat pamilya na nakikinig mga kasembreros at nanonood po sa channel na ito ngayon. Reflecting, no, ang verse na ito is about reflecting, no, sa kadakilaan ng kamangha-manghang mga gawa ng ating Panginoon at ang pagbabahagi ng mensahe at katotohanan ito sa mga next na generations mga kasembreros, or sa susunod na mga henerasyon. So we're talking about your children today, and the children of your children, and the children of your children. So ganun mga kasembreros hanggang sa mga susunod na salinlahi, no? Ito kasi mga kasembreros, magkaiba ang pamilyang makadiyos sa pamilyang religyoso, or pamilya at saka pamilyang wala talagang panahon sa Diyos. May mga taong sige, trabaho lang ng trabaho. You send your kids to school, and then they completed their bachelor degree, for example, and have their diplomas, which are definitely okay mga kasembreros, no? Ang mga bagay na ito at mangarap tayo ay napakaganda at a blessing sa Panginoon. But kung yan lang at dyan lang umiikot ang buhay ninyo, ay may kulang. Nag-emphasize ang verse nito mga kasembreros about acknowledging and celebrating the power, the grandeur, and the magnificence of God. So yung kanyang kadakilaan, yung kanyang pagiging pinaka sa lahat ng pinaka mga kasembreros, pinakamabuti, pinakadakila, nakamamangha mga kasembreros ay nasa kanya. So this is kasi sabi ito, families of this time will praise your works to the families to come. So kahit na mga susunod na salinlahi ninyo mga kasembreros, napakasaya no ng isang compound na alam mo nga yung pag-ibig ng Diyos at makadiyos mga kasembreros ang composition or naman nakatira doon mga kasembreros. Kunwari no, sa compound ng mga Reyes, or compound ng mga Santos, or compound ng mga Villas. So, ang lahat na nakatira dyan ay mga makadiyos mga kasembreros, no? Nagmamahalan, nag-uunawaan, nagpapakumbabaan mga kasembreros at nagtutulungan. So napakaganda at saka fulfilling actually ng buhay kapag ganun po ang setup ng ating tahanan. It calls for praising God for His mighty acts and splendid glory, highlighting the greatness of His being. So, kailangan i-recognize natin mga kasembreros at i-honor yung kanyang mga awe-inspiring nature ng Panginoon mga kasembreros, and lahat, no, sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay, yung kanyang ginawa, yung kanyang ginagawa at ang gagawin pa mga kasembreros, because kapag tayo po ay makadiyos, no, if we cling to Him, kung siya po ay atin pong ginagawang sentro at Diyos ng ating buhay, Master at pumapadakilang Diyos ng ating pamilya mga kasembreros, ay hindi malayo na tayo po ay mabubuhay ng punong-puno ng purpose mga kasembreros, because that's yung purpose ng buhay, dapat sa Kanya umiikot at sa Kanya nagmumula. Siya yung source ng pag-ibig, ng pag-asa, ng pananampalataya, ng kadakilaan, ng pagpapangumbabaan, ng kapayapaan, ng pag-uunawaan, ng caring mga kasembreros, ng pagtutulungan, and so on. Kabanalan, kagalakan, no, lahat mga kasembreros ay sa Kanya po nagmumula na mga mabuting bagay. And these intangible at saka hindi mga material na bagay ay ang mas mahalaga, no? Kasi pansinin nyo ganito ha, literal at saka practical ito na katotohanan na kapag ang tao ay kunwari may pera sila, pero wala silang pag-unawaan, walang pagmamahalan, walang pagtutulungan, parang kanya-kanya, so useless mga kasembreros. Pero ang mga taong salat, kunwari konti lang ang pera, konti lang ang propiedad, konti lang ang yung parang sakto lang ba mga kasembreros, pero
may pagmamahalan, may pag-unawaan, may pagpakamabaan ng loob, may pag-unawaan mga kasos, may pagtutulungan. So mas parang mas gugustuhin mong doon na lang sa kahit na sakto lang, no, kahit na minsan nagkukulang pero nagtutulungan at saka nagmamahalan ang tao. Mas gugustuhin mo yung ganun ang setup ng ating pamilya mga kasmers, di ba? Kasi aanin mo naman yung pera, kumakain ka nga ng adobo, ng afritada, pero may mga nagsasalita ng mga masama dyan at saka nagtutungayaw, no, hindi nag-uunawa, nag-aaway ang mga pamilya. So useless din mga kasmers, kung parang walang katahimikan ang iyong isipan at ang iyong puso. Have you ever stopped to consider just how incredible and awe-inspiring God's works are? From the vastness of the universe, grabe, ito talaga nakakapag-test. Ako ay in-example ko nito sa aking mga vlogs mga kasumero sa trivia, sa kaalaman kung gaano kalawak, no, gaano ka immeasurable, hindi kayang sukatin ang nag-expand na universe mga kasombreros, nagbabago ang kanyang sukat. Grabe, no? To the intricacies of nature, no, yung nature natin, yung mga jungles, yung mga presence ng yung mga creations ng mga hayop, no, na mga weird looking mga kasombreros, from the smallest to the biggest, no. Grabe mga kasos, no, yung mga lumilipad, yung gumagapang sa lupa, from the ends of the earth, sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng alam niyo mga kasos, napakadakila, no. Kung titingnan mo yung creations ng Panginoon, they speak of how great, how awesome, how magnificent, how marvelous God is mga kasembreros. There's so much to marvel at and praise Him for. When we take the time to reflect on the mighty acts and glorious splendor of God, we can't help but be filled with a sense of reverence, labis-labis at saka dakilang paggalang, and gratitude for His presence in our lives. Grabe, no? Alam nyo, ang pamilyang makadiyos, ang pamilyang nasa sentro ang pag-ibig, nasa sentro ang Diyos mga kasembreros, ay kung mapapanalangin ko hindi lamang sa amin kundi maging sa inyo mga kasembreros. Moreover, the verse emphasizes the act of declaring God's mighty acts, signifying the importance of recognizing and remembering the specific ways in which God has intervened in the lives of His people. So, from the time of Adam and Eve, to Noah, to Abraham, Isaac, and Jacob, mga kasembreros, and David, Joshua, Deborah, Hezekiah, Jeremiah, Ezekiel, Hosea, Jonah, Job, mga kasembreros, marami pa, no? Sila Jephthah, sila Melchizedek, and so on. Marami, no? There are so many Bible characters mga kasembreros na nagpatunay at buhay na patunay mga kasembreros ng Diyos po ay gumawa ng kamangha-mangha, no? Imagine nyo sa time ni Joshua, tumigil ang pag-ikot ng buwan at ng araw mga kasembreros. Ibig sabihin nag-stop talaga ang oras, no? Nag-stop. It's not just literature, hindi iyon poetry, hindi iyon fiction, hindi iyon sci-fi movie na kumapa inedit lang mga kasembreros, hindi ito kumapa katang isip or legend or myth or alamat mga kasembreros na tumigil ang ano. So ano yung tumigil, talagang literal na tumigil mga kasembreros ang araw at ang buwan mga kasembreros. Grabe, no, talagang ito ay totoo mga kasembreros, hindi po ito ang bunga lang ng katang isip ng tao mga kasembreros. And this call to declare God's mighty acts echoes throughout the Bible, reinforcing the importance of passing down. Ayun, ito yung yung gagawin talaga natin, application ito mga kasas. We have to pass down the knowledge of God's works to the future generations mga kasembreros. Kasi sa ang mundong ito ay talagang kaliwat kanan ang pagbabago. Mabilis ang pagbabago mga kasembreros. Yung pagpapasa ng pagbabago ng balita, ng estado, ng kalagayan, ng condition, ng status mga kasembreros ng isang pamilya, ng society, ng mga batas, ng mga rules and policies sa government, for example, nagbabago yan sila mga kasembreros. And yung pandemic ay isa sa bangungot na example, no, ng maaring magbago ang ang takbo ng mundo mga kasembreros, worldwide global mga kasembreros in an instant. So every day ay may mga pagbabago talaga na nangyayari mga kasembreros. So paano ba natin gagawin ito, no? Ito yung ating tanong mga kasembreros. Bilang ito ay panawagan sa lahat ng pamilya, no, sa lahat ng magulang, especially lalo na sa mga magulang, na yung anak nila ay palakihin nila sa salita ng Panginoon, so that the greatness of God, kasi hindi yun mawawala kapag ang salita ng Panginoon na ituturo mo mga kasembreros, kapag ninurture mo
yung bata, no, simula sa 2 years old, 3 years old, 3, 4, 5, kapag pinalaki mo sila ng genuine faith, ng pagbabasa ng Biblia, panalangin, meditation, at mahalin talaga ang Diyos ng buong puso, lakas, kalwal, at isipan, mga kasembreros, ay hindi yan mawawala sa kanila. Dadalhin nila yan sa paglaki, mga kasembreros. And blessing actually yung isang anak na mabait, anak na makadiyos, anak na mapagmahal, anak na malalahanin, ang humble, maunawain, mga kasembreros. They're not perfect, and so we do, mga kasembreros. But the question, ang kaibahan kasi is kapapa yung mabubuting anak ay kayamanan, mga kasembreros. So ang advice at ang highly recommendable na advice, mga kasembreros, na katotohanan din, syempre, no, ay ang palakihin sila sa salita ng Panginoon, kasi we never go wrong and you will never be wrong, mga kasembreros, sa pagpapalaki ng iyong mga anak at pamilya as a whole. Kung sila po ay palakihin natin at ibahagi ang dakilang mga gawa ng Panginoon sa mga susunod na lahi. That's very true, eternal, mga kasembreros, at walang makakapigil, unstoppable sa mga kasembreros, and that truth will always remain, mga kasembreros, kapag sila ay napalaki ng tama at napalaki sa salita ng Panginoon. So kulang ang mga salita actually to describe how true, how magnificent, how grandeur, mga kasembreros, how wonderful, no, and marvelous, mga kasembreros. Naubusan na ako ng salita, di ba? How marvelous and wonderful our God is, especially when we pass down the words to the next generation. We pass the words to the next generation, ang Biblia, mga kasembreros. Kung ako sa inyo ay ito ang tamang panahon, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa na buksan ng Biblia, magkaroon ng time talaga every single day. So kahit araw-araw, no, kung bago pa lang kayo sa Panginoon, kahit na meron kayong mga 15 minutes or 20 minutes sa pagbabasa ng Biblia, gawin niyo po, no, bawat gabi, or kung ano mang convenient time meron kayo, kung may trabaho kayo sa gabi, sa araw, no, kung basta ipasok niyo po siya sa inyong schedule. Ipasok niyo po siya out of love, mga kasembreros, out of hindi isang necessity, or hindi ka napipilitan lang, no, but out of love, because God loves us so much that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, na kanyang kaisa-isa, no, at bugtong na anak na si Jesucristo. Alright, so now in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, at pamilyang makadiyos, mga kasembreros, lalong-lalo na. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.